sasalpak natin yung mga bearing sa kanyang connecting rod para habang hinihintay ang pinamasin shop na valve fitting asinta ng balbula dahil singaw. Pwesto na natin ito mga ito. Para sasalpak na lang. Yung mga bearing ay hiwa-hiwalay pa. Kung nakasalpak na ng ganyan, madali naman salpak sa signal. Ito ay number 2. Dito pa. Yung isang piston ay nasa auto supply pa para sa piston ring dahil mali yung naibigay na piston ring pinapalitan ko. Yung para sa number 1 compression ring ay masikip, number 2 compression ring at saka oil ring okay, pero yung sa number 1 compression ring hindi papasok, kaya pinapalitan ko, kaya dala isang piston. Habang hinihintay natin ng ibang mga piyesa, salpak natin yung mga bearing ng connecting rod. Kaya nakapwesto na siya. Ang sinabit ang galing na. Ito ay number 1. Ito ay number 4. Yung walang tanda, number 4 yan. May tanda lang 1, 2, and 3. Yung paglalagay ng may gap, yung may kuntil niya, kontrahan yan, hindi pwede yan na sila ay parehas nakapwesto dyan makadikit. Kailangan kontrahan sila para kontra sa kabila, kontra sa kabilaan ng kontra pag umaanda ang makina at may pressure na ang bearing para kumukontra dito, kumukontra din sa kabila ng kanyang kontra. Kasi sa katagalan pag ang bearing adjustado na, lumulog na masyado, ay nagsasapaw na yan. Kaya kailangan ay makapunta siya. Pag dumating yung piston ring, gagamitan natin siya ng compressor para siya ay may kabit sa block. Ibalawang yung compressor, gawa ng kaulan.
matagal-tagal na yung ginagamit. Ang kadalasan ay puro top overhaul lang. Ngayon lang ulit nagkaroon ng general overhauling. Prepare na yan, sasalpak na lang yan. Abot ng tag-ulan kaya sinalawang na edger pulley saka yung adjuster pulley. Ngayon naabot ng tag-ulan. Nilisa natin ito para inasimple na. Pinabit na timing belt. Malinis na siya. Wala pa namang alog, okay pa naman ang bearing niya. Kung alog na yan, papalitan na yan. Wala pa namang alog yan. Ito.
Dumating na yung piston ring. Ay! Saka yung thrust washer. Yung thrust washer. Wala pa eh.